Hello mga mare! Last month pa nga ang video na to mga mare, pero ipupush pa rin natin na may upload yan. At dahil nga bawal muna kay Easy yung mambalahibo, kaya ayan at napag-desisyon na nga namin na ipakalbo muna itong si Uwak. Madami nga rin siyang butlig-butlig sa katawan, kaya binilhan na nga namin siya nitong para sa kanyang kuto. Bali ihalo lang pala yun sa kanyang pagkain. Nagulat ba nga ako dahil 600 pala yung presyo nito, pero good for 1 month na rin nga yan. Habang busy pa nga dyan si Easy sa paglalaro, heto at nag-umpisa na rin nga pala ako magluto ng aming ulam para sa pananghalian. Hanggang hapunan na pala namin yan na ulam mga mare, kaya isang beses lang ako nagluluto ng aming ulam sa isang buong araw. O diba? At laking tipid na rin talaga sa gas, pati na rin nga sa ulam. Habang nagluluto nga ako dyan ay nagkuskus na rin nga pala ako nito mga bote ni Easy. Mahigit 2 years na rin nga pala itong pang-sterilize ng bote ni Easy, kaya naman ayan at nag-uumpisa na nga siyang rumupo. Kaya kung napapansin nyo ay natanggal na ngayon sa may pinakagitna. Pero all goods pa rin naman yan mga mare at gumagana. Binalikan ko na rin nga pala itong akin niluluto, ayan at konting pakulo na lang at tapos na rin nga yan. Sige na, open mo na yung door. Madami pa nga akong tiklupin dyan sa may upuan, pero inuna ko na nga munang ayusin itong mga hanger. Pinaglalaroan at kinakalat kasi yan itong batang makulit. Tingnan nyo at kakasabi ko nga lang ayan at kinakalat na nga niya yung mga ipit. Pero tumulong naman yan na magtanggal nga nito mga hanger sa dami. Pagkatapos kong maibalik yung mga hanger doon sa may labas, heto inaya ko na rin nga siya magligpit nitong mga laruan niya. Siya talaga ang pinagliligpit ko niyan, pero tunulungan ko na nga siya dyan para mabilis ngang matapos. Pasado alas 11 na rin kasi yan at oras na nga ng kanyang lunch, kaya pagkatapos nga namin magligpit dyan ay naghain na rin nga ako ng pagkain. Madalas talaga ay sumasabay na ako sa kanyang kumain, lalo kapag ganitong marami pa akong kailangang gawin. Siyempre, bago kumain ay nag-pray muna kaming dalawa. Tinuturuan ko na rin talaga yan mga mare at minsan nga siya na rin nga ang nagli-lead ng prayer. Pagpasensya niyo na rin nga pala kung hindi na ako masyadong nakakapag-upload ng mini vlog. Sa totoo lang, sobrang dami ko nang nakastock na video dito at hindi ko pa nga na-edit. Halos sunod-sunod kasi nagkasakit si Ace dahil pagkatapos nga ng ubot sipon niya ay sinundan naman nga na itong eczema. Sa kanya muna ako nag-focus dahil gusto ko nga gumaling kaagad yung mga sugat niya. But anyway, pagkatapos nga pala namin kumain, ayan at pinaliguan ko na nga itong si Ace. Bago ko nga siya lagyan ng ointment ay binabalawan ko nga muna itong kamay at paa niya netong pinakuluan ko ng dahon ng bayabas. Medyo nahihirapan nga rin ako sa pagpapaligo sa kanya mga mare dahil umiiyak nga siya dahil na rin siguro sa mahapdi nga yung mga sugat niya. Kahit nga sa pag-a-apply nga netong ointment, minsan ay ayaw niya rin talaga magpalagay. Naaawa na rin talaga ako sa kanya dahil kung pwede nga lang ilipat sa akin ay kinuha ko na nga yan. Inaantok na rin nga pala yan, kaya pagkatapos niya uminom ng gatas ayan at nakatulog na. At syempre ito na yung pinakatamang oras para magligpit. Ang sarap nga sanang sabayan si Isi sa pagtulog, kaso mga mare ayan at ang dami ko pang kailangang gawin. Doon ako nang ligpitin dito sa may lamesa at bago nga ako magsimulang maghugas ng mga pinagkainan namin, ayan at nagwalis muna ako ng sahig. After 1 week, heto at follow-up check-up na nga ulit ni Isa sa kanyang pedia. So far, meron naman siyang improvement din, natutuyo na rin nga yung ibang sugat niya, kaya lang kinakati pa rin talaga siya. Hinagahan pala namin yung punta dito kay doktora dahil meron pa nga akong lakad mamayang hapon. Pinag-antibiotic nga si Isa ng 1 week dahil namamaga nga yung sugat niya. Kaya ayan at chinecheck nga ni doktora kung masakit pa ba yung sugat. Hindi na siya masakit eh. Noon siguro. So ayun, niresetahan nga pala si Isi ng lotion ay pangpabayad niya sa kanyang kamay at paa dahil nagdadry na nga yung mga sugat niya. And after 1 week ay babalik ulit kami for follow-up check-up. Grabe, almost straight talaga kami ng February mga mare na pabalik-balik sa kanyang pedia. Praying na sana magtuloy-tuloy na nga ang paggaling ng kanyang eczema. Nagmamadali nga kami kanina kaya hindi na kami nakakain ng agahan. Kaya ayan at pagkatapos nga ng check-up ni Isi ay dumiretso muna kami dito sa may McDo. Bale, branch na nga namin ito dahil pasado alas 11 na nga yan. Wala naman binawal na pagkain kay Isi dahil sabi nga ni doktora hindi naman daw ito konektado sa pagkain. Pero nung time nga na nag-flare up na yung eczema niya, kami lang talaga ni daddy ang nag-iwas sa kanya na kumain nga ng malalansa.